Sa bawat dakilang revolusyon, may mga pangalang umaalingaw-ngaw sa kasaysayan: Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, Rizal. Ngunit sa likod ng mga ingay ng sigaw at espada, may mga kaluluwang hindi humihingi ng papuri, ngunit walang pagod sa paglilingkod. Isa sa kanila ay si Valentin Diaz, isang tahimik na haligi ng katipunan, isang taong piniling kumilos sa anino para maghasik ng liwanag. Si Valentin Diaz ay isinilang noong 1845 sa bayan ng Pauay, Ilocos Norte, sa panahong ang Pilipinas ay hawak pa ng mga Espanyol. Bata pa lamang, nasaksihan na niya ang hindi pantay na pagtrato ng mga mananakop sa kanyang mga kababayan, ang mga praileng may kapangyarihang higit pa sa hari, at ang mga Indyong kailangang yumuko sa bawat kilos. Sa murang edad, natutunan ni Valentin na ang katarungan ay hindi laging nakakamit sa hukuman. Minsan ito ay ipinaglalaban sa katahimikan ng budhi. Sa paglaki niya, lumipat ang kanyang pamilya sa Tondo, Maynila, isang lugar na magiging pugad ng revolusyon ilang dekada pagkatapos. Dito, natutunan ni Valentin ang kalakalan at ang pakikihalubilo sa iba, ibang uri ng tao, mula sa mga ilustrado hanggang sa mga manggagawang nasa ilalim ng kolonyal na paghihirap. Ang Tondo noon ay parang kumukulong palayok. Mainit, puno ng tensyon, ngunit unti-unting kumukulo patungo sa pagsabog ng damdamin ng bayan. Si Valentin ay hindi maralita, ngunit hindi rin mayaman. Isa siyang Mason, isang kasapi ng kilusang lihim na Freemasonry na naglalayong itaguyod ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Sa loob ng Masonerya, natutunan niya ang halaga ng disiplina, kapatiran at paninindigan, mga aral na magiging sandigan niya sa pagdating ng unos. Noong mga unang taon ng 1892, isang tao ang dumating sa Tondo na magbabago ng takbo ng kanyang buhay, si Andres Bonifacio. Si Bonifacio, isang manggagawa at masugid na tagasunod ni Rizal, ay nagsimulang magtayo ng isang lihim na samahan, ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa katahimikan ng gabi, sa liwanag ng lamparang langis, nagtipon ang iilang kalalakihan upang manumpa sa kalayaan ng bayan. Isa sa mga unang nagbigay ng kanyang kamay sa panunumpang iyon ay si Valentin Diaz. Kasama ni Bonifacio, Deodato Arellano, Ladislao Diwa at Teodoro Plata, itinatag nila ang katipunan noong Hulyo 13, 1892, isang araw matapos ipatapon si Rizal sa dapitan. Kung si Rizal ang utak ng reforma, ang katipunan naman ang puso ng revolusyon. At kung si Bonifacio ang sigaw, si Valentin Diaz ang tinig na nagpapatibay sa kanilang hanay, tahimik ngunit matatag. Si Diaz ang nagsilbing tagapagtago ng pondo ng katipunan. Sa kanyang bahay sa Tondo, madalas na ginaganap ang mga pulong ng mga katipunero. Sa bawat perang naiipon, sa bawat kopya ng kalayaan na inilimbag, sa bawat dokumentong tinago mula sa mga Espanyol, naroon ang kanyang kamay, hindi sa unang hanay ng digmaan, ngunit sa likod ng mga eksena sinisigurong may maipagpapatuloy ang laban. Hindi siya palasigaw, ngunit ang kanyang katapatan ay walang kapantay. Sa bawat katipunero na nangangailangan ng tulong, bukas ang kanyang bahay at puso. Sa bawat panganib na bumabalot sa kanilang kilusan, siya ang isa sa mga unang nag-iisip ng paraan para maisalba ang kanilang mga kasama. Marahil hindi siya bayani sa mata ng mga mambabasa ng kasaysayan, ngunit sa bawat pamilyang katipunero, si Valentin Diaz ay haligi ng pag-asa. Noong sumiklab ang himagsikan noong 1896, kasama si Diaz sa mga unang nahuli ng mga Espanyol. Ikinulong siya sa Maynila, Tinortior, at pinilit ipagtapat ang mga lihim ng katipunan, ngunit nanatiling sarado ang kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ang naging pananggalang ng daan-daang buhay ng mga revolusyonaryo. Habang ang ilan ay bumigay sa sakit, si Valentin ay nanatiling matatag. Ang kanyang pananampalataya sa bayan ay higit pa sa takot sa kamatayan. Pagkaraan ng ilang buwan, siya ay pinalaya. Ngunit sa halip na magtago o magpahinga, muli siyang sumanib sa revolusyon. Ngayong mas determinado, mas tahimik, mas matatag. Sa mga sumunod na taon, siya ay naging bahagi ng revolusyonaryong pamahalaan na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Dumalo siya sa pagtitipon sa Tejeros noong Marso 1897, kung saan nagkaroon ng mainit na bangayan sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Naroon si Diaz, saksi sa pagkakahati ng kilusan na minsan niyang pinanday sa pagkakaisa. Marahil isa ito sa pinakamabigat na sandaling dinanas niya. Bilang isa sa mga unang katipunero, nakita niyang unti-unting nagiging politika ang revolusyon. Ang mga panata ng kapatiran ay nauuwi sa sigawan at sumbatan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang tapat sa adhikain ng bayan. Hindi siya nakisangkot sa mga intriga. Sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang tahimik na tagapaglingkod. Nang iproklama ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898, isa si Valentin Diaz sa mga pusong nanahimik ngunit puno ng galak. Sa wakas, ang pangarap na kanilang pinangarap sa liwanag ng lampara ay nakamit. Ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Sa bawat sigaw ng kalayaan, naroon ang banta ng bagong pananakop ang mga Amerikano na dumarating sa dalampasigan ng Maynila. Tulad ng maraming revolusyonaryo, nanatili si Diaz sa tabi, hindi na bilang mandirigma kundi bilang saksi. Mula sa mga anino, napanood niya ang pagbagsak ng panibagong digmaan, ang digmaang Pilipino-Amerikano.
Sa kanyang puso, marahil naramdaman niya ang parehong sakit na nadama ni Bonifacio noon. Ang sakit ng isang bayang ipinaglabang muli ay inaalipin ng bago. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, tinanggap niya ito bilang bahagi ng mahaba at madugong paglalakbay ng kalayaan. Pagdating ng mga huling taon ng kanyang buhay, nanirahan siya sa San Juan del Monte, malapit sa mga lugar na minsang naging saksi sa unang putok ng himagsikan. Tahimik niyang ginugol ang kanyang natitirang panahon sa pamumuhay ng simple, malayo sa politika, malayo sa kasinungalingan ng mundo. Ang mga kabataang nakilala niya noon ay naging mga leader, ang ilan ay namatay sa digmaan, at ang iba ay nakalimutan ng kasaysayan. Ngunit para kay Valentin Diaz, ang tunay na gantimpala ay hindi sa monumento o sa parangal, kundi sa kaalaman na minsan sa kanyang buhay, siya ay naging bahagi ng isang dakilang layunin. Noong 1916, pumanaw si Valentin Diaz sa edad na 71. Wala siyang engrandeng libing, walang parada ng mga bandila, walang malalaking titulo. Ngunit sa bawat pusong nagmamahal sa bayan, ang kanyang pangalan ay may bigat na higit pa sa alinmang karangalan. Sapagkat siya ay isang bayani ng kababaang loob, isang simbolo ng tahimik ngunit matinding pag-ibig sa inang bayan. Kung ating susuriin ang kasaysayan, makikita natin na maraming tulad ni Valentin Diaz, mga taong hindi nais sumikat, ngunit ginawang instrumento ng pagbabago ang kanilang katahimikan. Sa kanyang buhay, ipinakita ni Diaz na ang revolusyon ay hindi lamang laban ng espada at bala, kundi laban ng konsensya, prinsipyo at paninindigan. Si Valentin Diaz ay hindi tulad ni Bonifacio na nagningning sa mga sigaw ng labanan o ni Aguinaldo na namuno sa hukbo. Siya ay parang ilog, hindi malakas ang agos, ngunit tuloy-tuloy na dumadaloy, nagbibigay buhay sa bawat lupang dinaanan. Ang kanyang ambag sa katipunan ay parang ugat ng punong nakabaon sa lupa. Hindi nakikita, ngunit siya ang dahilan kung bakit matibay ang puno ng kalayaan. Ngayon, higit isang siglo matapos siyang pumanaw, bihira nang mabanggit ang kanyang pangalan sa mga aklat ng paaralan. Ngunit kung babalikan natin ang mga unang araw ng katipunan, ang mga panata, ang mga lihim, ang mga patak ng pawis at dugo, lagit-laging nandoon si Valentin Diaz. Sa bawat perang ginamit upang makabili ng armas, sa bawat dokumentong nailigtas, sa bawat desisyong ginawa sa ilalim ng panganib, may bakas ng kanyang pag-ibig sa bayan. Ang kanyang katahimikan ay aral para sa atin ngayon. Sa panahong madalas sinisikap nating ipakita ang ating kabayanihan sa mata ng mundo, ipinapaalala ni Diaz na ang tunay na bayani ay hindi kailangang kilalanin. Ang mahalaga ay ang katapatan sa layunin. Sa huli, ang buhay ni Valentin Diaz ay isang paalala na hindi lahat ng dakila ay kailangang maingay. Ang kalayaan ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng libu-libong gaya niya, mga ordinaryong Pilipinong may pusong handang magsakripisyo para sa kinabukasan. At marahil, kung may isang mensahe si Valentin Diaz sa atin ngayon, ito ay simple ngunit makapangyarihan. Kung ang aking katahimikan ang magiging daan ng inyong kalayaan, hayaan ninyong ako'y manahimik magpakailanman.